Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is January 6, 22 26 at tayo ngayon ay andito sa may Shell Residences Mall of Asia Complex, Barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin ito sa may Baclaran Church, sa may Rojas Boulevard, Parañaque, Baclaran. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Na siya po ay punta sa Pilipinas, nagmumura po siya at papakalat pa daw po niya ang HIV dito po sa Pilipinas. So talaga namang pinag-usapan po ito sa social media. Marami pong natakot, natagpuan po itong dayuhan na ito sa bahagi ng Taguig. At nang mag-viral nga po yung social media, agad naman po, nakakasipag naman talaga naman ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at agasa sila ng operasyon at yun nga po natuntun nila itong dayuhan dito sa isang condominium unit sa Quezon City. Kahapon po yan, 3:00 pasado. So ating po pag-uusapan ngayon ay ito po I think ako pa lang po o meron neto sa lahat ng media. So meron na po siyang kanya pong mugshot, ayan. So it was sent to me by the source. Nung undesirable email. Ito na nga, nakalagay nga dito sa kanyang mugshot na siya ay undesirable because of violating or ito yung act posing threat to public safety and interest. So may kinalaman nga po dyan ang ating hihimayin ngayon. Dito po, ano po ba ang may batas ba specifically for this kind of incident? Actually, marami partner, pero yung paunahin, yung ating immigration law na ipinatutupad, kagaya na sinabi mo, masigasig na ipinatutupad ng ating BI or Bureau of Immigration na kahit hindi nyo po tinatanong, sasabihin po namin na yan ay under ng ating Department of Justice. Yes. So, lahat po yan ay mayroong kumbaga oversight at syempre supervision and control ng ating Secretary of Justice. Bakit po yan mahalaga? Sapagkat dito po, pinag-uusapan natin paglabag ng batas ng isang alien or non-Filipino. Foreigner, dayuhan. Opo, tandaan natin na ang ating Secretary of Justice at lahat ng kanyang mga public prosecutors, yung bumubuo ng National Prosecution Service, both yung state prosecutor na nasa DOJ at yung nasa yung mga provincial prosecutors nasa lahat ng probinsya at yung mga nasa level naman ng city at municipality. Sila po yung mga nagko-conduct ng preliminary investigation at mga nagpo-prosecute din po in court doon sa mga criminal cases or criminal proceedings. Bakit po yan dinidistinguish? Sapagkat dito po hindi kinasuhan yung foreigner o anong nationality ba niya? Russian ba siya? Or siya ay Russian, partner. At nationality? I think ang plano ng Bureau of Immigration, I spoke with them, i-verify kung may other criminal offenses. Kung wala, deportation. Opo, kasi dito, kumbaga, distinguish para makita po natin yung kaibaan. Dito po, may pagka-administratibo ang proceedings. Yung Bureau of Immigration, alam natin yan ay Executive Office under the Department of Justice. Yan ay meron pong quasi-judicial function. Tinitimbang niya sa pagpapatupad niya ng immigration law ng Pilipinas. Tinitignan niya, meron ka bang violation, yung bang ginawa mo o yung bang hindi mo ginawa pero dapat ginawa mo, commission, ay violation ng any law in the Philippines. Sapagkat yung paglabag sa batas ng kahit na sinong foreign national ay maituturing din na paglabag sa immigration law at doon papasok yung kanyang pagiging undesirable alien. Di ba siya pwedeng pakulong dito? Merely spreading the threat? So yun, titignan natin ano ba yung pwede siyang prosecute. So, unang-una, kasi pag sinabi mo
because nga magkakalat siya ng HIV. Ibang usapan yan sa aktwal na nagkakalat ng HIV. So, kung tutusin ka gaya nun, pwede mong pangalandakan, papatay ako ng tao. Yeah. Hindi yun krimen. Ah? Oo. Talaga? Kasi hindi naman siya partner. Kailangan mo kasi, pag sinabi papatay, murder yan. Yes. At hindi kasama sa elemento ng murder yung pagbigkas. Okay. Ang elemento pwedeng dyan, offense yung yan? mismong, kumbaga, lethal blow or lethal Okay. shot. Oo. At syempre, yung illegal act na yon na nagresulta sa kamatayan ng Oo. isang tao. Tinitignan ako ni Jory, siya habang binibigyan niya yung kape ko, kinakabahan ako tuloy inumin. Sabi pa naman sa akin, sabi niya, Wala namang deklarasyon na meron siyang balak Sabi ko ba to? pumatay, partner. So dito, partner, Oo. yung kanyang ginawa, kung tutusin mo, maraming bagay, pero ang obvious, nakakaasar. Hindi ba? At he's aiming to bomb. oo, Okay. o nakakatakot. Dapat lumili ka ng takot. Kaya nun, Oo. sa report, yung maraming, paano siya Paano ko magkakalat? nag-cause ito ng panic sa mga tao? Okay, di ba? Dati merong mga nanluloko o kaya hindi ko alam kung totoo ba, yung meron daw dala-dalang injection, syringe, Oo. di ba? Na parang sinasabi na infected with HIV. Yeah. Oo. Yun ang pagkakalat nila. Pero ito actually, partner, ano lang binibigkas. So Oo. kung tutusin, hindi yun ang kanyang, yung tenor ng kanyang salita. Walang krimen doon. Ang krimen ay yung nalilikha niyang takot, nalilikha niyang inis, o pagkaasar doon sa mga nakakarinig. Username pangalan niya sa TikTok, may inis ka lang. Bubulo ko kayo. Okay, bastos. Oo, bastos. Okay, so, lala. at tinignan ko yung ilan doon sa mga tinatawag na video, may pagka-bastos din in the sexual sense. Yes, oo. Diba, meron siyang mga Sexual slur and... yun. So, kung tutusin, yun ang mga maituturing natin na paglabag sa batas ng Pilipinas na kasabay paglabag din. Tandaan natin, kung pagpasok ng sino mang non-Filipino or foreign national sa bansa natin, yan ay isang pribilehiyo. Yup. Hindi yan, bagamat lahat, Pilipino man o hindi Pilipino, Oo. meron tayong tinatawag na right to travel Yes. in and out of the country, right to go home, right to, syempre dun sa mga walang visa, syempre dun sa ibang may required na visa, kailangan mo daanan ng visa Proseso. process bago ka maka-exercise ng iyong right to travel. Pero habang nandun ka, partner, whether Filipino ka o ibang nationality, subject ka, kailangan mong sumunod sa mga batas nila. Otherwise, kung Pilipino yan na nasa ibang bansa, matutupag sa kanilang batas, pwede, number one, pwede kang ma-prosecute criminally for violation of the... May unang version partner. Correct, di ba? Dito sa Dorang Meron siyang mga ibang criminal cases sa ibang bansa at pinagdusahan niya, nakulong siya Sabi doon. din, 290 days. Oo, nakulong din siya dito. At dahil yan, merong nakapal sa kanya unjust vexation, saka Nagnanakaw kasi, oo. Oo, kinuha niya yung industrial fund, marami. Oo. di ba? Yun talaga ay merong nakita At yung sombrero nung, sombrero nung gwardiya. Pero dito, kumbaga, hindi na umabot doon sa Puntong yun. nauna niyang kababayan. Russian din ba? Russian din ba yun? Oo, ano ba meron siya mga? Kumbaga, Dapat to. yun, nakasuhan ng kriminal, pinagdusahan niya. Oo. Ito, natatanda mo yung kahit anong paglabag sa mga batas ng Pilipinas, meron lagi provision. If the offender is an alien, Oo. ipapa-deport siya after After. service of sentence. Laging ganon, di ba? Oo, Pero, oo. kung wala pa halimbawa nakapile na criminal case, at like, under immigration law, maituturing siya na undesirable Oo. alien. Anong tawag sa partner? Summary at administrative proceedings, pwede yan hulihin, dalhin sa detention ng immigration, at kung Nandun siya ngayon sa Warden's Facility. oo, so partner. meron pa rin yan, partner, huwag po kayo maaasar. Meron din yung due process. Yung kanyang, kumbaga, meron ng administrative determination ng ating mga agents ng Bureau of Immigration na undesirable ka, pero bibigyan ka pa ng right to counsel, bibigyan ka pa Meron ng na siya. pagkakataong marinig sa iyong, at karaniwan, in any Tayo- nationality, yung mga embassies nila dito sa Pilipinas, Ang magre-represent. ang nagbibigay sa kanila ng counsel. abogado.
yan din naman yung ginagawa ng Pilipinas sa kanyang mga consular offices and embassies abroad. Nagbibigay din siya ng legal na assistance sa mga kumbaga na nakasasak o nakakasuhan, whether immigration cases or any other case, pwedeng criminal laws, pwedeng iba pa. Typically, Dr. Rodesky, ang defense kasi gumawa ng story. Tama. Kahit ano pang meron ba, sana pupunta to. Ang legal counsel niya is Pilipina. Oo, kasi nga, So, mas alam ng Pilipino ang mga Lengguwahe batas sa kasi, Pilipinas. Oo, saka may kasabahan po tayo, may kasabihan po tayo na when in Rome, do as the Romans do. So pag nasa isang lugar ka, you follow their culture, their traditions, their laws. Yun, batas. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po alam ang batas niyo. Kahit hindi niyo po alam, Pilipino ka, Dapat alam foreign ninyo. national ka, dapat alam mo yan. At Research. hindi ka pakikinggan na hindi mo alam. Presume. Na alam. Conclusive presumption yan na alam mo at kapag ikaw ay nag-violate, willing ang iyong violation. Hindi mo pwede, ito sinasadya, walang ganon. Depende sa kung ano mapatutunayan na ginawa. Ito, partner, naggawa ka pa ng ebidensya na viral. Oo. Video, Hindi pa naka-take down yun, guys. Oo, Pwede napanood ko i-search. pa eh. Oo. Pero wag nyo na panoorin, wag nyo na siyang bigyan ng views. Although walang monetary na on-earn. But, you know. Dali, di ba? Napomonetize siya, kaya siya YouTube. content creator siya, kahit na makulong siya, wala siyang Inakyat niya bayaran. ang pyramid sa Egypt. Oo, nabawal din, di Oo, ba? nakulong siya for a few days, I think, before he was deported. But, you know, I mean, ang ganda lang ng ginagawa ng pamahalaan. Diba? Napaka-ano nila, napaka... Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. At the end of the day, sorry partner. Paalam po muna pansamantala. So this is Jam, the Filipino channel. Ang inyo po. Paalam po. Oh, service road. Pati tayo dyan. Siya nakakahanap. Sabi niya, naging absorb ka sa partner after, di ba? Oo, gusto niya. Ako naman yung tumaas ang blood pressure. Pero partner, kasi ang tanong sa atin, ano ang undesirable alien ayon sa batas? Isa lang yun, yung paglabag mo sa batas ng Pilipinas. Bukod doon, partner, kung ikaw ay magiging pabigat. At ito, nakikita natin ito hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Kung kaya nga, partner, bago ka doon sa mga bansa na mayroong visa requirement, isa lagi sa mga requirements dyan, yung disclosure mo or pagbibigay mo ng informasyon, sino ang sasagot ng gastos mo habang ikaw ay pansamantalang nananatili doon sa bansa na yun. Affidavit of support, affidavit of sponsorship, di ba? Kung may ka mag-anak ka, hindi yan magiging pabigat, hindi yan papasok, hindi yan magiging charge sa welfare system ng bansa na yan. Kasi may ka mag-anak yan na Sasalo. nag-affidavit under oath na sasalo, man, medical expenses. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.